natin ipagdiwang ang kapistahan ni San Roque, ay inaalala natin ang pang-apat na misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen, kaluluwa at katawan. Bakit po ito misteryo? Sapagkat kapag tayo ay namatay, may iiwan ang katawan natin dito sa lupa, at ang paniniwala natin, ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos. Subalit sa katayuan ng mahal na Birhen, ang kanyang kaluluwa at katawan ay iniakyat sa langit matagumpay, sapagkat hindi nagtagumpay ang kasalanan sa katawan ng mahal na Birhen. Sa pagpipiyesta ng pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen, kaluluwa at katawan, maganda pong pagnilayan natin ang kahalagahan ng ating katawan. Unang-una, ang ating katawan ay pagpapala. Biyaya yan ng Diyos. Grasya yan ng Diyos. Sapagkat ang ating katawan ay galing sa Diyos at walang ginagawang masama, walang ginagawang pangit ang Diyos. Sana napag-isip-isip natin na kung tayo ay nakakatayo at ako nakakapagsalita, yung boses ko galing sa Diyos. Yung pagtayo ko na ang buto ay nasa tamang lugar, yan ay galing sa Diyos. Yung paghinga natin, yan ay galing sa Diyos. Meron kang ngipin, meron kang bibig, meron kang ilong, mata, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Yung pagkilos ng ating sikmura, yung ating tiyan, yung ating abdo, lahat ng ating laman sa loob ng ating katawan, inayos yan ng Diyos. At pati ang mga doktor, hindi kayang ayusin yung ayos na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang ating katawan ay pagpapala. Ang buhok, ang balat, ang lahat-lahat sa atin ay pagpapala ng Diyos. Kaya kung sakaling paminsan-minsan ay nag-iisip tayo, mahal pa ba ako ng Diyos? Ang ating katawan mismo ay paalaala sa atin na ang ating katawan ay grasya, pagpapala ng Diyos para sa atin. Subalit, ang ating katawan ay hindi lang pagpapala ng Diyos. Ang ating katawan ay maaari ding panganib para sa atin. Panganib sapagkat delikado tayo dahil sa gawain ng ating katawan. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay ginagawa rin ng ating katawan. Sinong nagsisinungaling? Yung ating bibig. Sinong nagsisinungaling at naninira, maaaring sa social media, yung ating mga kamay. Sino ang nakakapatay ng ibang tao? Ang ating isip, ang ating kamay, sa pagbaril, sa pagsuntok, sa pagsampal. Ang ating katawan ay maaaring panganib. Panganib para sa kalaswaan. Panganib laban sa karahasan. Panganib laban sa karumihan at kayabangan. Ginagamit natin ang paa para tapakan ang ibang tao, bahagi ng katawan yan. Ginagamit ang kamay para saktan ang kapwa-tao, bahagi ng katawan yan. Ang ating katawan ay ginagamit para sa kahalayan, bahagi ng katawan yan. Ang ating mata, ang ating bibig, ang ating balat, ginagamit natin para manira ng ibang tao. Ang ating katawan, bagamat pagpapala galing sa Diyos, ay maaaring maging panganib na magdadala sa atin sa impyerno. Subalit, hindi lamang ito panganib, ang ating katawan ay atin ding pananagutan. Ang ibig sabihin, binigyan ka ng katawan galing sa Diyos, kailangan mo siyang alagaan. Subalit hindi lamang katawan mo ang dapat mong alagaan. Sapagkat sa dapit hapon ng ating buhay, anong itatanong sa atin ng Panginoon? Pinakain mo ba? Pinainom mo ba? Dinalaw mo ba ang mga nauulila? Ang ibig sabihin, tayo ay huhusgahan ng Diyos kung papaano natin pinaglingkuran ang katawan ng ating kapwa-tao. Kapag may nagugutom na katawan, at hindi natin pinakain, pananagutan mo yan.
Kapag may nauuhaw na katawan at hindi mo pinansin, pananagutan mo yan. At binigyan ka ng Diyos ng kalusugan, subalit hindi mo inaalagaan, pananagutan mo yan. Ibig sabihin, ang pagkain, ang exercise, ang pag-inom ng gamot, ang lahat ng ito, pananagutan natin sa Diyos sapagkat hindi atin ang ating katawan. Maaaring ang katawan ay sirain natin sa pamamagitan ng abortion. Maaaring ang katawan ay sirain natin sa pamamagitan ng paninira sa ating katawan. Na malusog na katawan ay puputulin, malusog na katawan ay babaguhin. Binigyan ka ng ilong na pango, pasalamat ka sa Diyos, meron ka pang ilong, sapagkat hindi lahat ng tao ay may ilong. Bakit kailangan pa nating baguhin yung ibinigay sa atin ng Diyos? Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, ang ating katawan ay pagpapala. Pagpapala katulad ng pagpapala ng katawan ng biren na ginamit upang magkatawang tao ang anak ng Diyos. Ang ating katawan ay ating panganib. Mag-ingat, baka katawan mo ang magdala sa iyo sa impyerno. Subalit ang ating katawan at ang katawan ng ating kapwa-tao ay pananagutan nating alagaan sapagkat hindi tatanungin ng Diyos sa atin, nagdasal ka ba ng rosaryo? Hindi tatanungin ng Diyos sa atin, alam mo ba ang sumasampalataya? Ang itatanong ng Panginoon sa atin, pinakain mo ba yung katawang nagugutom? Pinainom mo ba yung katawang nauuhaw? Inalagaan mo ba ang katawang nasugatan? Sapagkat anumang gawin natin sa katawan ng ating kapwa-tao ay ginagawa natin sa Diyos. Sa pag-akyat ng mahal na biren sa langit, alalahanin natin na ang ating katawan ay banal. Kaya lang po, huli na ang lahat. Huli na ang lahat sapagkat napabayaan na natin ang ating katawan. Kaya ang ating katawan ay may iiwanan dito sa lupa. Subalit sa katapusan ng mundo, ang ating katawan ay babangon at ang ating buong pagkatao ay mauugnay sa Diyos. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag tinitingnan natin ang mukha na nasa salamin, sabihin natin sa Diyos, salamat Panginoon sa katawang pinagpala. Patawad Panginoon sa katawang naging panganib papuntang impyerno. At nananagot ako, Panginoon, ng aking katawan at ang katawan ng aking kapwa-tao ay aking aalagaan sapagkat ako ay katiwala lamang, ang aking katawan ay sa iyo.